Hello updaters and welcome to my podcast, Updated with Nelson Canlas, your source for the latest showbiz updates. Thank you so much sa pakikipagsikan nyo sa amin this year. And before we say hello to 2025, balikan muna natin ang ilan sa mga nagpakilig at nagpa-excite sa atin dito sa ating podcast. Unahin na natin syempre ang very cutesy, very demure at very mindful na sina Barbie Fortesa at David Licauco. So ang dami nang nagbago, like on how you deal with each other. Yeah. I guess. Yeah, I Hindi think tayo there's- sure. Yes, there's a level of already, like understanding. Oo, ganyan. May nagbago na ba kay David? Alam mo, lagi ako may nakareading sagot dyan. Nalilimutan ko lang lagi. Oo. Ano nga ba? Ano na ba? Meron naman. Nagdadala na ba ng kape pag Meron naman. pag naiinis ka sa Pag kanya? niya, nagtatanong siya. Uy, marunong ka na. In fairness Ito na sa'yo. Natuto na ako. Oo, marami nagbago sa kanya. Ano na, may taking chair na siya ngayon. Yes. Yes! Sa tent na ako tumatambay ngayon kasi Yun. mahal na yung gas ko eh. Mm-mm. Dati diesel kasi ako eh. Nag-invest na lang siya sa baby. Oo. Pero of course yung sabi ko nga no, parang ang dami na ikaw Barbie, stable ka naman sa ganung part na yung acting mo has been pristine, has been flawless ever since. Si David talagang nagbago. Ako lang to. Oo nga eh. Kalma lang tayo. Pero kayong dalawa, what do you think makes you click? Kasi sa totoo lang hindi ko in-expect ng love team na to. Hindi kahit sino naman ang partner kay Barbie, mag-click, magaling siya eh. Oy. Yeah. Sa tingin mo Barbie? Siguro kasi si David ay ano siya nonchalant. So, yeah, katulad ngayon, kahit everyone around him is praising him, hindi niya pinapaabot sa ulo niya. And he's more focused on improving his work, his craft. Kaya nakikita mo rin sa kanya yung willingness na Very demure, gano'n. very demure, very cutesy, very mindful. So, Totoo feeling yun. ko yun. Kasi feeling ko naman kung sino mang love team or partner na nasa katayuan ni David ngayon at hindi ganyan yung upbringing, feeling ko somehow babagsak eh. Kasi nga masyadong pinapaabot sa ulo. So what's good about him is he stays grounded, he stays focused, focus sa goal, wow. Yun. So, Yun tayo. feeling ko yun din. And also, sanay kasi kaming mag-react sa binibigay ng isa sa isa. Yeah. So, timplahan din. Yeah. And plus opposites attract. We know Yun, that. yun. Diba? You know, I posted something last week and grabe yung grabe yung naging engagement on how you prepare for a kissing scene. Interest Sa gas, akin dyan. ganun. Oo nga eh. nakita Ha? ko. Maraming? Maraming na? Nagbabash. Bakit? Hindi daw ako magaling na actress. Kasi hindi daw ako nagpapakiss. Nagulat ako doon Sino yan? Ayun pala yung batayan. Oo, pero like, syempre, when I was watching it, alam ko naman na hindi tatama, di ba? Pero kilig na din, di ba? So, ano ba gusto niyo makita, di ba? Okay na yung implied, pero yung ganon ka-delicate na eksena, how do you prepare for it? Pero hindi, emotionally, how do you prepare? Emotionally, ako, honestly, hindi naman mahirap i-motivate emotionally kasi very obvious yung love ni Adelina and ni Hiroshi for each other. So, lamanan mo lang talaga yon ng restraint and yung pagiging forbidden kasi hindi talaga sila pwede. Yun, so parang yung ganon, Gigil. yung gigil talaga eh. Yung talaga, yung bakit naging magkaibigan tayo dati pero bakit hindi natin pwedeng mahalin yung isa't isa. Yung alam mo yung ganun pakiramdam na may mga tao na
isa lang ang nagmamahal. Yung isa hindi na mahal yung tao. Pero ang kaso kasi dito, parehas naming mahal yung isa't isa, pero bakit hindi pwede? Game na game din ng Barda na kumasa sa challenge natin, ang How Well Do You Know Each Other Challenge. Okay, kailan Timer ba? tanungin ko muna si David. Sige. Kailan ang birthday ni ano, ni Nako, Barbie? patay. Nako, patay. August 32. Wait lang. Barang, ano June ba 5. yan? February 10? August. Wala ka regalo sa kanya ng birthday niya. August. Oh my God. Oh, si Ret. Ba't wala ko natanggap? Na regalo? Nahiya ako eh. Ay, Oo naman. pwede naman humabol. Shy. Kaya ako eh. Ang birthday niya ay... July. July. 1. Ayan. Oh, ito. Pero okay lang yun. Yung August 10, dapat mo rin namang maalala dahil sweldo yun. Birthday ni David. Hindi ko pala alam. Po, June 15. Alam niya? Siyempre, Ay, kasi women nakalimutan remembers Mm. everything. Women remember everything. Okay, anong madalas na social media ang gamitin ni Barbie? Instagram. Instagram, pag mag-post siya ng brands. Sa close friends niya. Kapag friends. Tama. Tama naman. Tama. Kapag friends, So, tama. Oo. Tama. Oh, okay. Tapos, Tapos na eh. Okay na. TikTok. Tama. Kapag mag-post din siya ng brands, o Like- kaya she feels pretty that day. Yeah. Tama. May tama or may am I tama? Yes, you are Yeah. tama. So, she feels pretty that way? That day? Yes. Hindi ba araw-araw? Minsan, Hindi, syempre may isa tamad siya, pagod siya. Oo. Pero that day, that day, post siya may ng- effort tayo. Oo, may effort. Tapos, Twitter naman, mag-promote Madami Promote, siya ng GMA muna. GMA muna. Diba? Hashtag GMA Prime. Memorize ko na yan. Okay, ano ang pet peeve ni David? Pet peeve? Oo. Hindi ako sure, pero feeling ko yung hindi nakikinig sa sinasabi. Parang, Mm. kasi makukwento siya, maniwala man kayo sa hindi. So, gusto Totoo niya, ba? feeling ko gusto niya ng good listener. Mm. So, kung hindi yon, feeling ko ayaw niya. Parang gusto niya yung nakikinig sa kanya, ganyan. Kasi inuulit niya yan, nililinaw niya na hindi, ang ibig ko sabihin ganito, ganyan. So, gusto niya talaga na makinig ka. Pag hindi, parang naano siya. Tama naman. Tama ba? Pero hindi ako sure. Napansin Okay. ko lang. Kung hindi kayo artista, dalawa, at sa tingin mo ano si Barbie? Nasa Chicago. Bilang US citizen, charot. Bilang psychologist. Wow! Diba? Totoo Tama ba? Totoo ba? Binala. Oh. Hindi mo masamang mangarap. Yeah. Okay, si David. Kung hindi siya artista ngayon. Given naman na yun. Feeling ko, bukod sa businessman, kasi businessman ka na rin ako, basketball player. Pasabog talaga ang chemistry ni na Barbie at David at pasabog din this year ang revelation ng out and proud frontman ng bandang True Faith na si Medwin Marfil. Tungkol ito sa true-to-life love story nila ng kanyang husband na si Mark Angeles. Ginulat mo ako, and for sure marami sa amin ang ginulat mo in a good way. 'Di ba? Parang kumbaga you broke the news via social media and it shocked a lot of people. What do you say about that? Ako nagulat dahil nagulat sila. Kasi sa mundo ko, if you follow me on social media, parang there were already hints for many years. I'm very vocal about LGBT rights, gano'n. Tapos yung mga gusto ko in pop culture, very much leaning to mga ganon, mga gay-friendly, may gay-themed movies, ganon, gay. I mean, sinasabi ko na I love Troye Sivan, I love ABBA, I love George Michael is one of my ultimate idols. At saka, nagulat ako na it blew up on social media. Akala ko it will be just within the
the fandom ng True Faith. Siguro the most siguro is within the OPM music scene lang, di ba? The band scene. Pero talagang it was like grass fire on a windy day. Talagang pick up ng mga media outfits and then people were talking about it. So nakagulat at the same time nakakatuwa kasi generally it was favorable and response, very supportive ang Mga tao. Yeah. So, we were both surprised na it was gonna be this big. We were thinking nung una social media lang ang platform ng mga comments, and yeah, we were surprised kasi he posted it after midnight dito sa US. So pagising namin sa umaga, para I received a lot of text messages from friends both dito sa US and Manila and saying na, oy, naka-headline kayo dito. Hindi lang sa social media, sabi niya, pati sa mga major networks at saka major newspapers. Sabi ko, ha? Okay. Yeah. Pero alam mo, Mark, totoo to. Medwin, di ba? We've been friends for almost 20 years, pero we never really sat down and talk about it. Kasi, di ba parang, what's there to talk about? Like, nag-uusap kami on social media, nagdi-DM kami. We talk about healthy stuff. Like, di ba, there was a time that I wanted to try being a vegetarian, tapos nagbibigay siya ng tips sa akin. And Yeah, tama. that's about it. We never really, are you or may mga ganyan, are you dating who? Never about that. That's why, nung lumabas to, sabi ko talaga sa sarili ko, I'm really very happy for my friend because he's happy. 'Di ba? It's not like I would text you and tell you, "Hoy, ba't di mo man lang sinabi sa akin?" Or bakit in the last 20 years we never really talked about it, 'di ba? Kasi we have a common friend, si Dalian Carvajal. Give me naman a few tea on the honeymoon stage. Hindi, wala pa kaming honeymoon kasi right after that weekend, balik sa work si Mark eh. Wala pa. Pero yung as far as yung dynamics namin together, parang Yung afterglow ng wedding. parang Andun pa rin. is this for real? Totoo na ba to na na kasal na ba talaga tayo? Ever since we became us, which was in 2022, June of 2022, our 3rd anniversary will be next month. It really all felt like we were married na rin eh. Parang there was this instant connection. I said yes agad sa kanya. So you got married after 3 years? Oh, Yeah. Oh my God, I got married after 3 years. Oh, very cool. Ganun ba yun? Is that the going rate? Like parang after 3 years? Idol ka namin, bro. Hindi, may ganun ba? Like parang you kind of know the person after 3 years? Ganun ba? I would think so, yes. Hmm. Well, kasi nga, since LDR, so every day magkausap kami a couple of times during the day. His day, More my than day. 2 times a day. Yeah, tapos, of course, pagka either nandito siya sa US or nandiyan ako sa Manila, of course, lagi kayo magkasama. And, kumbaga, parang live-in na kayo, kumbaga. Yeah. A year before kami nakita, it took a year before kami nakita dito sa States. So it was LDR. So parang the first time I saw him, like a year after we said yes to each other, it was parang nakakapanibago kasi iba yung LDR na nakikita mo through FaceTime and all that. In person, parang will it be the same? Di ba? Tapos so it felt like okay din ang dynamics namin. And then another na kailangan mong matest is yung how about staying together? Oo, malaking bagay yun. Yeah, I went here in 2022, nag-tour kasi ako and my brother representing True Faith kasama si Glock 9, Intervoice, and River Maya. And then after that tour, nagstay ako ng 1 month dito sa kanila. And Trial. yeah, after that 1 month, binigyan niya ako ng ring sa may Pacific Coast, we love the Pacific Coast dito sa Montara Beach. Sabi niya, binigyan niya ako ng ring na parang promise me na parang is it na you'll be back and all that. And I said to him na yeah, you're very much worth coming back to. So I guess that's it na parang Kinilig, oh. at that point parang anytime na lang pwede na kami siguro ikasal. But the thing is, I had to go back
we talked about it several times, yung paano yung moving forward because yung career ko naka-base dito sa US. No. And then of course siya, yung career niya nasa Pilipinas. Yeah. And then hindi naman siya pwedeng mag-decide right away because maraming nakasalalay sa kanya because hindi naman siya solo, one-man band. Oo, Kumbaga, di ba? banda kasi talaga. So we need to consider yung paano yung mga miyembro ng True Faith. yeah. So, kaya mahabang proseso, maraming pinag-isipan. And then, Yeah. so sabi ko, sige, one more time, pasyal ka ulit dito. Tignan natin ulit. And Went then, back here last year. And then, sabi ko, uwi ako ng Manila. Kung gusto mo pagbalik ko, sumama ka sa akin. And then you can hang out here muna. Kasi parang sabi ko nga, one more time, let's check it out and see kung talagang okay, kung long-term tayo. So, ayun. And in this trip of his ngayong 2024, he was supposed to fly back na kasi ng April. And that's when we started talking na, you know what, why don't we just move forward? So, mukhang okay ang handa na mag-break muna sandali. Tapos, mukhang okay na rin tayo, ready na tayo. So, let's just bite the bullet. Let's do it. So, kaya bigla, it was a short notice, 2-week preparation for the wedding. And the rest is history. Nagulat ng sambayanan. Why did you even get married? Kasi pwede namang hindi. Gusto namin na talagang mag-solidify. Yeah. Uh-uh. Parang it adds more what do you call it? Not veracity, but it compounds more to the relationship. Yung parang formalizing yung commitment and Yeah. Kasi siguro one thing I realized na may edad na tayo ngayon, parang mas gusto mo merong security, I guess. Formality. If it's something that straight couples want to do, then if we can do it, why not? Why not? Yeah. You know, I used to do that. Like parang when people ask me, kasi di ba if you take that to the Philippines, hindi naman talaga honor yan. I only have one answer. Matanda na ako. I just want to get married for romantic reasons. That's right. Di ba? You said it right. Yeah. Like parang, I don't care about the legal stuff. I don't care about, who pulls the plug, when the time comes. Yes. But I wanted, to come into a point in my life wherein I married the man of my dreams. And, in a place na we were embraced as a couple. Yeah. Yes. That is true. That is true. And I think that's how we feel then. The people who attended our ceremony are people who really embrace us right from the beginning, who've been supporting us all these years sa relationship namin. Ako personally, I never saw myself as the marrying kind. Like, ako lagi yung wedding singer. But Hindi not ko na nga sinasabi, I really hate to point out the obvious. Yeah. Nung time na gumigimik tayo. Oh. Well, ganun lang ako. I love romantic movies. I like reading love stories and all that. But I always felt like it wasn't, that I could never be that. Parang hindi ako masyadong into the sentimentalities of it. But deep inside, I wanted to, I want what I see in movies. I see movies. I cried watching. I saw Pretty Woman so many times, and seeing Richard Gere, on this riding the limousine on the sunroof with flowers, and then moving back Julia Roberts. I've always wanted that, Mark, Although take a parang ironic nga kasi I'm an artist, I write love songs, but the sentimentality of it, I feel icky about it. But deep inside, I really wanted to. I wanted what straight couples have. But this much I can tell you, Medwin. Yeah. You were a good wedding singer. But hey, you sang the perfect song in your own wedding. You've come a long way.
Exactly. Thank you. Then, yun na nga, perfect nga. So, yun, sabi ko nga na parang, do we really want this? Do we really want the marriage, right? Pero, yeah, at the back of my head, parang I've always wanted a wedding na by the beach and then sa Pacific coast pa. And it happened. Tsaka nakakatuwa na when we were planning it, everything was falling into place accordingly and smoothly, easily. So, kaya sabi ko, I think this is really meant. Yeah. And let's face it, pagka in love ka kasi baduy di ba? No, yun yun. No. Love is old-fashioned, but it's always in style. Yeah. Oh. From real life, balik love team tayo sa certified bosses ng Gen Z na sina Ashley Sarmiento at Marco Masa. Nung sinabi ng Sparkle na magiging love team kayo, ano ang initial reaction ninyo? Ashley? Actually, ako po masaya po ako nung nalaman ko yung news kasi ang tagal na rin po masaya po ako for us and for the fans dahil ang tagal-tagal na po nilang nagre-request na lagi kong nakikita sa mention, sa messages na sana i-love team na, sana makatrabaho kayo ni Marco, sana maka-pair kayo. And I'm happy na nag-grant yung wish na yun ng mga fans for us. And I'm happy na dahil ang makaka-work ko si Marco, dahil ang tagal-tagal ko na po siyang kilala. So parang mas madali na. Hindi po parang mas madali nang makatrabaho since may connection na po kami and comfortable na po kami sa isa't isa. Marco, may nagbago ba kay Ashley from the time that you met each other nung sabi mo nga, nung nagpupunta pa kayo sa mga VTRs? To be honest, kumbaga hindi po totally nagbago. Kumbaga patuloy po siyang nag-improve, patuloy po siyang nag-grow as a person and of course as an artist. So yun din po yung kinagusto ko kay Ashley. Dahil in that way, natutulungan po namin yung isa't isa to grow in this industry. So nagkakatulungan po talaga kami. Sobrang komportable na po namin sa isa't isa. Kaya ayun po, I'm very happy rin. Okay, maraming sumusuporta sa love team ninyo. May pressure ba? Like, syempre to keep the kilig going, ganyan. Siguro po sa part ko po, parang wala naman po. Siguro po yung pressure is for more on like contents na pwede rin po namin gawin. Kumbaga, tinatawag po nila ayuda sa mga fans. Oo nga, na-realize ko, nung nakausap ko yung mga content creators, it's really a job in itself. Na talagang kasi, if you really have to put in the work. Yes po. Kasi you have to be authentic, you have to be unique po. Tapos, mahirap din kasi naman na kumopya sa gawa po ng iba. So, more on. Pero kami po kasi, hindi naman I don't wanna brag, pero parang it comes out natural naman po for us when it comes to love team po namin. What you see is what you get. Ganon. Okay, alam natin na syempre 'di ba nung medyo lumalaki na kayo, nung nagkakaedad na kayo, dumaan kayo pareho sa awkward stage na tinatawag natin. Ito yung age na yung itsura mo, hindi mo alam kung bata pa or yung nagta-transition into yung parang into a teenage na itsura. Nagkaroon ba kayo ng insecurities nung time na yon? Ashley? Oh my gosh. Yes po. Siguro po nagkaroon lang ako na parang naramdaman ko na nagkaroon talaga ako ng insecurity nung pandemic po since walang magawa. So, I was always on my cell phone and nauso yung TikTok na parang ang gaganda nila. Sana ganito rin ako kaganda. Pero at the same time, nung pandemic, natuto ko rin po kasi mahalin na yung sarili ko. Paano mo naturuan yung sarili mo na hindi, I have to love myself? Siguro po, dun din sa TikTok, parang may mga napapanood din po ako na parang mga motivational na tumatak po sa akin noon is like yung fake it till you make it. So, ayun, nagaganda-gandahan lang ako hanggang sa natuto na rin ako na, ay, oo nga, ganda ko. Pero hindi naman po everyday na parang, hindi naman po everyday hindi ako insecure. Parang may mga times pa rin na nagiging insecure ako. Pero at the same time, ngayon po kasi mas alam ko na po siguro yung value ko. Pero Ashley, maganda ka.
Ay, thank you po. Ikaw, Marco, paano mo nahanap yun? Ako po, to be honest, nung pandemic, para actually marami pa po akong ginagawa nun. Doon ko rin po na-discover yung pag-stream ko ng online games. Actually, mas, kumbaga, I think late bloomer po ako. Late ko po naranasan yung mga ganong bagay. Pero I think yun nga po, natutunan ko na lang din, of course, with the guidance po ng mga parents ko, lagi naman po sila nandyan para suportahan ako. Natutunan ko pong maging mapalapit din po kay God, na to believe na hindi ko po kailangang maging insecure, na magkaroon po ng tiwala na sa sarili. And of course, kasi para po magtiwala din yung iba sa inyo, na-realize ko na kailangan niyo po muna magtiwala sa sarili. Yan. Uy, maganda yan, Marco, ha? Okay, maraming kabataan ang gustong pasukin yung pinasok niyong industriya. Ano yung gusto niyong ipahatid sa kanila na ang alam ng lahat glamorous lang yan, ang dali-dali ng buhay niyo, 'di ba? Ikaw, Marco, I'll start with you. Well, for me po, parang ang ano rin naman sabihin na go lang, pagpatuloy mo lang yan, parang very general po siya. Kasi for me, I think magkakaiba po tayo ng journey. Pwedeng siya, mas mauna siya sa path ng pag-artista, pwede ikaw medyo nahuhuli ka, pero it doesn't matter po na hindi nyo maaabot yun. Ang kailangan nyo lang, of course, is yung love sa kung anong ginagawa mo. And of course, yung comparison, mahirap na kalaban po ang comparison kasi doon din po nasisira yung self-confidence eh. Maganda pong gamitin ng comparison to improve yourself and to be better every day. And of course, to love everything. Kasi po, once you love something, everything will come along naman po. I believe na ganun siya. Alam mo, So, nakakatuwa, ayan. Nakakatuwa to hear that from a 17-year-old. Ashley, and what do you think din- about that? Actually, same thing po with Marco. I used to compare myself with others since, I think hindi naman po maiiwasan sa showbiz na ikumpara ka rin po sa ibang artista. Pero ako po kasi, I think, ang kinukumpara ko na lang po yung sarili ko sa sarili ko rin po. Kumbaga sa past performance ko. So kung ano man yung nagagawa ko noon, kailangan kong mas higitan pa yon sa sarili ko rin. Mas kailangan Tama kong higitan yan. pa sa sarili ko. Alam mo, tama yan, Kasi nga, marami sa atin, di ba, compare ng compare, dapat talaga kino-compare mo yung sarili mo. Sa sarili mo din, alam mo, last year, di ba? Para makita mo kung mas better ba yung buhay mo, mas better ba yung itsura mo, di ba? Mas better ba you only compete with yourself. And that's, di ba? That's really nice. Exactly po. Applauded kayo dyan sa akin. Thank you for listening until the very end. Keep up, stay updated. If you enjoyed our podcast, please leave us a 5-star review. You can also download this episode so you can listen to it anytime.